Kumustahin naman po natin ang lagay ng airport at mga pantalan sa ilang bahagi ng bansa. Mahigpit na binabantayan ang mga sasakyang pandagat para maiwasan yun pong overloading ng mga pasahero. Mas mahigpit na sigurado naman ang ipatutupad sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Kanina nabulabog ang airport matapos mahulihan ng baril ang isang pasahero. Live mula sa NAIA may report si John Consulta. John? Joseph, sa unang araw pa naman ng Oplan Ligtas Biyahe ng DOTC, isang dilisensyadong baril ang na-intercept ng PNP Aviation Security Group sa gitna ito ng kanilang mahigpit na pagbantay ng seguridad sa NAIA Terminal 3. Isang kalibre 45 baril, 2 magazine at mga bala ang na-recover ng mga tauhan ng Aviation Security Group nang tangkain itong ipasok sa loob ng NAIA Terminal 3. Kwento ng X-ray operator ng NAIA Terminal 3, alas 2:20 ng hapon nang rumihistro ito sa X-ray machine. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ipapalos and pound. Tapos sabi ko, may baril yan. Tinawag ko po yung polis para i-turn over po sa akin. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi ito magsalita. Ayon sa kanyang kasama, napilitan daw magdala ang baril na si Jovi Herrera dahil sa mga tinatanggap na death threat sa negosyo. Ang problema, wala palang kaukulang papel ang baril. May death threat siya. Based naman dito sa mga text, makikita mo naman yung talagang conversation nila. Pero wala pa rin pong lisensya po yun. Inilalakad pa lang niya. Until now, hindi pa nga nai-release yung lahat ng papers para dun sa baril niya. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ang pagdami ng mga pasahero sa mga paliparan. Kaninang umaga pa, dumarami na mga pasahero sa paliparan, kaya mahigpit na rin ang ipinapatupad na seguridad at inspeksyon. Noong nakaraang taon, libu-libong pasahero na ang naitala ng paliparan. May mga uuwi sa kanilang probinsya. Davao po, ang graduation ng kapatid ko pagka-teacher, surprise ko siya. 15 years na po ang nakalipas bago ako makapagbakasyon ulit. Meron ding sa tourist destination sa bansa magbabakasyon. Tulad ng mga barkada at magkakaanak na itong bumiyahe na ngayon para maiwasan ang dagsa ng mga bibiyahe ngayong weekend. Siyempre, alam mo na, magbe-beach, mag-outing, simba. Yung yung mahal na araw. Pinaigting na rin ang seguridad sa mga pantalan sa bansa. Sa Batangas Port, mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard na huwag mag-overload ang mga barko para makaiwas sa aksidente. Required din ang mga sasakay sa bangkang dimotor na magsuot ng life jacket. Sa ngayon, matumal pa ang dating ng mga pasahero. Nasa heightened alert status na rin ang Magsaysay Port sa Dagupan City at binabantayan din na walang overloading. Nahuli ng Coast Guard ang ilang bangka na walang life vest para sa mga pasahero. Dapat palagi may life vest. Meron na dati, kaya lang nawala na naman. Bakit daw? Ganyan naman talaga, ningas ko po. Sa Ortiz Wharf Port sa Iloilo, dadagdagan na ang mga safety vessel inspector na makakapagpabilis ng pagsasakay at pagbaba ng mga pasahero. Bawal na raw ang hintayan dahil ito ang nagpapasikip sa pantalan. Hintayin na lang daw na mga maiiwan ang susunod na biyahe ng pump boat. They are on board a speedboat so that kung sakaling magkaroon ng any untoward incident, they can respond in kaagad-kaagad. Sa mga oras ito, Joseph, ay talaga namang tuloy-tuloy itong pagdating ng ating mga kababayan dito naman sa NAIA Terminal 1 para nga makuha yung kanilang flight paalis ng bansa. Pero Joseph, agaw pansin itong matinding trapiko na naranasan ng ating mga biyahero dito sa paligid ng NAIA Terminal 1, 2 at 3. Kung kaya't patuloy ang paalala ng ating mga otoridad na sana ay 4 na oras bago ang kanilang scheduled flight ay narito na sila sa kanilang mga paliparan para makaiwas sa anumang klase ng aberya. Yan mo nang lilis mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Joseph. John, ayan na nga, hindi pa Holy Week pero yung video mo sa iyong likod, yung pinakita mo kanina, traffic na at saka siksikan na sila. Ano ba yung sinasabi ng NAIA management? No? Paano nila inaasahan? Asahan yung bulk ng mga pasahero, paano nila yun ititreat? Sinasabi ng ating mga nakausap na airport officials, Joseph, na sa pagpasok nga ng weekend ay inaasahan nila yung buhos pa ng ating mga kababayan na babiyahe dahil yung iba sa kanila susulitin talaga itong Holy Week para mas mahaba-haba yung kanilang bakasyon sa kanilang mga probinsya. Kung kaya't patuloy naman yung kanilang pag-aantabay nga para nga ma-check
at magkaroon ng karagdagang mga tauhan kung kinakailangan para mas mapabilis yung proseso ng pagpapasok ng ating mga kabayan. Pero ang malinaw dito, Joseph, hindi sinasacrifice yung security checks na sinasagawa sa loob ng ating mga airports. Kung kaya't patuloy nga itong pag-iikot ng ating mga security personnel from the PNP Aviation Security Group, maging itong mga intelligence agents ng DOTC. At ang isa nga sa kanila ay nakakuha nga ng pagkakataon para masita itong tangkang pagpasok ng baril sa loob ng NAIA Terminal 3. Joseph. John, tungkol naman sa mga cancellation, kanina nakatsika na namin si Mang Tani, sabi niya may inaasahang bagyo ngayong Holy Week. Paano ba yung pinakamabilis na paraan para malaman ng ating mga kababayan na may schedule ng biyahe this Holy Week kung cancelled yung kanilang mga flights? Sa ating mga nakausap pa rin na airport officials, Joseph, patuloy yung kanilang pag-update ng kanilang mga flights dito sa kanilang mga website at patuloy daw yung kanilang communication at pakikipag-ugnayan sa mga media outlets para agad-agad na ibababa yung mga anunsyo kung sakasakali magkakaroon man ng mga cancellations. Pero ang makakasiguro tayo, Joseph, ay maaga pa lang ay isasagawa na ito para nga hindi na mapirwisyo ang ating mga kababayan na mapunta pa dito sa mga airport at maipit sa magaganap na mga cancellations kung sakaling tumama man itong bagyong ito, Joseph. Alright, maraming salamat, John Consulta.